Oh, Junior, ang dami na naman natin pira. Oh, ayan, nagbibila ng pera ang ating mga prinsesa, nandito pa. Oh, oy, bakit ba kasabi ay malas daw pag sumama kay... Oh, pag dumikit kay Francis Leo Marcos, eh bakit ang pera dito eh? Oh, kaya ang dami pera dito. Oh, paano ba itong atin ito? Apat na kayo nagbibila ng pera eh, hindi pa matapos-tapos itong mga pera na to. Oh, ito baga malas. O, na yan pa. O, nagbibila ng pera oh. Eh, ano ba sasabi mo, Junior? Ha? Ano ba sasabi mo? Binas baga? Buenos na buenos po. Oh, Junior, ang dami na naman natin pera. Oh, 'di ba? Ang nakalagay pa diyan, malas daw pag dumikit kay FLM. Totoo ba 'yon? Alex Pabella kasi ewan ko lang kung napapanood mo dati si Kulaong kasama si Inay Mary Ann o kaya kasama si Bernard Chong, kasama sila etong mga tao na nagdaan sa buhay ni Kulaong. Siguro siguro kasi ngayon lang kayo nagkasama ni Kulaong 'di ba? Parang this year lang na naging visible si Alex sa buhay ni Norman. Ngayon, kasi itong si Alex, may mga negosyo. Ilan ba yung kanyang gasolinahan? Parang 18 ba? Doon sa Marinduque. Tapos meron pa iba sa mga ibang mga lugar, di ba? Kumbaga, ang iyong negosyo, talagang kumikita yan. Paano talaga yan? Daily. May kumikitang kabuhayan ka. Ngayon, kung sasabihin mo na at this moment pa lang na, kapag nadikit kay Kulaong, malas daw. Kasi ngayon, hindi mo pa maramdaman yan. Pero, pag nagpaloko ka ng nagpaloko kay Kulaong at ikaw ay nagbigay ng pera kay Kulaong o kaya ikaw ay nakikinig sa mga advice ni Kulaong, mga katarantaduhan ni Kulaong, katulad na nga lang nun, inaangkin yung yung negosyo, yung mga gasolinahan, di ba? Sabi nga, investor daw siya. Hindi mo pa ngayon yan mararamdaman. Try mo. Gawin mong kaibigan talaga si Kulaong mga 3 years. Yan. Baka masabi mo na, putya, dapat pala nakinig ako noon kila po Genius, kila Makagago. Dapat pala nakinig ako sa kanila kasi totoo pala. Baka after 3 years, kapag hindi mo tinigilan ng pakikipagkaibigan dyan kay Kulaong, nako. Baka bankrupt ka na after 3 years. Lalo pa kung ilululong ka niyan sa sugal, saka sa mga walker. Dahil sa galante ka, gusto mong dumikit sa kanya, sabi mo nga, gusto mong baguhin ang buhay ni Kulaong, pero tingin ko, buhay mo ang binabago niyan. Ang babaguhin niyan, hindi buhay niya. Ang mababago. Ilululong ka sa sugal, tapos sa mga walker, naku po. Ewan ko kung hindi ka maubos dyan. Baka mamaya, kakakuha nyo ng walker, makadali kayo ng mga may sakit, naku po. Ubos talaga kabuhayan mo dyan. Diba? Kasi malaking malaking gastusin yan. Lalo kung ikay makadali dyan ng yung pinakamalalang sakit. Diba? Kaya wag mong sabihin muna ngayon na malas daw pag nadikit kay FLM. Tignan mo muna sarili mo after 3 years na magkadikit kayo, tropang dikit kayo. Pero kasi ngayon medyo alam nyo, medyo tingin ko din kasi kay Alex Pabella, gusto niya lang din kasing gamitin si Kulaong sa kanya mga vlog na yan. Kasi nga, nagpapabango ng pangalan, nagpapaingay ng pangalan dahil nga, kakandidato. May plano nga daw pong kumandidato yan. Siyempre, bad publicity,
Good and bad publicity is still a good publicity. Positive or negative publicity is still a good publicity. Baka naniniwala si Alex Pabella doon. Baka naniniwala pa rin siya doon. Pero, di ba, masasabi mo lang na pag nadikit ka kay Kulaong, hindi ka naman mamalasin kung matagal na kayong nagsasama. Kasi nangyayari ngayon, nakikita ko, dahil si Alex Pabella ay negosyante sa kanilang lugar, sa kanilang probinsya, hindi talaga siya araw-araw kasama si Kulaong. Hindi. Kailan ba yung huli nilang pagsasama? Yung tinanggalan niya ng sombrero si Kulaong. Tinanggalan ni Kulaong ng sombrero si Alex. Diba? Yun ang huli nilang pagkikita yata eh. Kaya ano pa yan? Kumbaga, hindi pa ngayon na mararamdaman mo yung kamalasan mo na nadikit ka kay Kulaong. Matagal-tagal na panahon pa yan. Kasi hindi naman kayo lagi nagkikita eh. Naawa ko sa mga OFW, puro hingi sa mga OFW pag nagigipit. Hirap kaya maging OFW. Opo, yan. Roden, Mac, bakit kaya marami pa rin ang naniniwala kay Kulaong? Kita naman kung ano pinagagagawa nito. Ano ba ang meron sa Kulaong na ito? Hindi nga po natin alam eh. Kuya Elmer, steel matting yun. Yung tama, steel matting sa mga palayan noon, para maging runway. Ngayon, makikita mo yon, ginagawa ng bakod. Pinaggagawa na yung bakod ng mga sa amin, sa Bulacan. Sa Santa Maria, may mga lumang bahay doon sa may harap ng Central. Yung likod nun, sa likod nun, merong kalsada. Makikita mo yung bakuran nun eh. Puro steel matting ng mga lumang ginagamit noong World War II. Nakita ko kasi yun para sa Jessica Soho ko ba nakita yun. Okay. So, good luck na lang sa'yo. Alex Pabella kasi syempre, buhay mo naman yan. Ano ba ang namin dyan? Kung ganyan man ang iyong maging desisyon sa buhay. Noong araw po, ito po atin sa inyo. Ako po noon ay nagsisimula pa maghanap buhay, magnegosyo. Ang una ko pong tip sa inyo ganito. Total, maliit pa yung puhunan at kayo nagsisimula pa lang po. Na kagaya po na ang aking po negosyo ay nagsimula lang sa 23,000. Yan po ang istorya ng aking pamumunan. 23,000 po lang ako nagsimula ng aking puhunan sa negosyo. Noon po, ako po'y bumabiyahe dahil may tindahan po ako ng mga motorcycle part ng araw. Ako'y bumabiyahe dyan sa Lucena. Ito po isa kong tip sa inyo. Sa halip po ako na kumain sa restaurant na masasarap, ay ako po ay doon lang sa turo-turo kumakain. At pinipili ko lang yung mga pagkain doon na mainam sa kalusugan. Kaya, Nako parang patama to kay Kulaong kasi si Kulaong pa-steak pa eh. Pasalad-salad pa. Ano-ano pa ng mga kainang masasarap, 'di ba? Lagi niya sinasabi, eto laksar. Eto ang buhay sa mga buffet, eto ang masarap na buhay, buhay mayaman. Kaya pala hindi lalago talaga si Kulaong, Alex Pabella, kasi si Kulaong sa mga mamahaling kumakain. Kaya sa edad ko pong ito, ako'y very strong pa rin at malusog. Pangalawa po, sa halip na ako'y uminom ng soft drinks, masasarap na inumin, kung ano-ano, mga tinimpla na kung ano, na hindi pa ako uminom yan. At ang ininom ko lagi po'y tubig. Tubig lang po ako lagi. Hindi pa ako uminom ng alak, at hindi pa ako naninigarilyo. Bagamat yung mga nakakasama ko po dyan sa biyahe, uminom ng alak, naninigarilyo at kumakain ng parang pagkain, hindi pa ako gumagaya sa kanila. Laging ako po ay iniingatan ko po aking kalusugan. At iniingatan ko rin po na ako'y magkagastos ng malaki. Dahil wala nga pa akong pera at ako nagsisimula lamang.
Yan po ang unang tip ko. Tapos, pangalawa ko po tip ko sa inyo, pag kaya po niyong trabahoin, kayo na lang po ang tumabaho sa halip na kay umayad. Sampul po, pag may mga sapyer, ako may mga kargada, hindi ko po yung pinabubuhat. Pinagtsatsagaan ko po ako ang magbuhat yan. Dahil yung panahon po na yun, 20 years old lang ako, mag-30, ay kalakasan ko pa po ng panahon na yun. Talagang ginamit ko ang ating kabataan sa pag-aanap buhay. Kaya kayo po na mga kabataan ngayon, huwag po niyo sayangin ang inyong kabataan. Sa inyong edad na 25, 30, 35, huwag po niyo sayangin. Dahil napapansin ko po mga kabataan ngayon, ang ganun una, may mga kabataan na ang kanilang kabataan na ginagamit sa pag-basketball, paglalaro. Kita niyo si Kulaong, ang ano ginagawa, puro pagsusugal lang. Tapos, ang iniinom na tubig, aquapana pa. Talagang malayo-malayo pala si Alex dito. Hindi ko to napanood eh. Ngayon ko lang to nalaman tong ano na to. Sinasabing dito ni Alex. Pagbabarkada, pag-iinom at ano mga bisyo. Yan po ang pagsisisihan ninyo. Kasi alam mo naman pala yun eh. Ba't ka bumabarkada kay Kulaong? May bisyo yun. Sugal, walker. Dumidikit ka pa doon. Pagdating po ng araw at kayo umidad na ng 50 years old, 55, 60 na kagaya ko, ay hindi na po kayo makakapagtrabaho ng mabibigat na gaya ng mga trabaho ng kabataan. Kaya huwag po niyo sayangin ang inyong kabataan. Yan pong kabataan ay gamitin po niyo sa mabuti. Kayo po yung maghanap buhay, lalo kung kayo may pamilya na, tutok kayo sa pamilya. Mga kabataan, kapag merong nag-comment sa inyo, PM, po, mag-PM kayo kasi gamitin niyo yung kabataan niyo. Ganun ba? Ganun ba, Alex Pabella? Kapag merong nakitang comment mo, PM, PM talaga para magamit na yung kabataan. Pamilya sa inyong mga anak. Para pag-edad po niyo ng ganito sa akin, ay kayo po yung nakaangat sa buhay. At hindi yung pag kayo po nagka-problema, nagkaroon po kayo ng sakit, ay lalapit kayo sa mga kamag-anak ninyo, abay nakakaya po yun. Naku, nga, Kulaong, nakakaya yun. Pero may problema ka, lumapit ka sa nanang mo. Lalapit kayo sa ibang tao na hindi naman yung talaga kakilala. Naku, Kulaong, sapul ka dito. Biruin mo, wala kang pang Xerox, lumapit ka sa mga hindi mo naman talaga kilala. Hindi mo naman kamag-anak. Humingi ka pa ng pangkain nyo ni Casper sa kapang gasolina. Kilala. At ano nangyayari pa, feeling close pa ang bawat isa sa atin. O ang tao, makahingi ka ng tulong. Putya, parang pinapatamaan pala ni Alex Pabella dito si Kulaong Nakakaya po. Kaya po isang tip ko sa inyo na ang kabataan ninyo ay gamitin po ninyo sa pag-aanap buhay at pagsisikap. Para pag dumating po ng araw ng itong edad sa akin ay makatamasa rin po kayo ng kasaganaan. At hindi po kayo makatamasa ng kahirapan. Yan po yung unang kong tip sa inyo na pag pinagsisimula ng hanap buhay. Iwas po sa bisyo, huwag sayangin ng oras sa mga iwas daw sa bisyo. Si Kulaong sugal na sugal yun mga bagay na hindi naman dapat pagsayangan ng oras. Lalo lang po yung mga barkada, yung laro, pagbabasketball, mga laro na pinagkakabala. Hindi po kayo madadala niyan sa pag-asisto. Yan po yung maganda lang hanggang kay Putya, basketball lang naman wala namang problema kung magbabasketball ang kabataan. Kasi ako nung kabataan ko, magbabasketball din naman ako. Exercise nga yan. Anong gagawin? Magtotong-it, magmamadyong. Magkakasino. Kay bata. Pero pag kayo po umedad ng ganito sa amin, ay doon po yung maramdaman na at pagsisisihan. Kaya hindi ko po pinagsisihan ang aking kabataan dahil ang kabataan ko po ginamit ko sa paghanap buhay, pagsisikap. Kaya narating ko po ito. Ito po isang tip lamang sa inyo sa gustong maghanap buhay at umasin sa buhay. Hindi ko po naman kayo pinipilit o magpaman. Hindi ko po inahama. Hindi ko po inaalis yung mga aktibidades nyo sa buhay. Kundi yan po tip ko lang sa inyo dahil yan po ang aking naranasan. Maraming po salamat sa inyo at
Pagpalain po tayo ng Diyos kapag tayo ay laging malusog. Tingnan po ninyo, ito po ang pagkain ko. Kahit afford na afford ko po kumain sa mga restaurant na masasarap, ay ito po ang kinakain ko dahil ito po ay maayos, malusog at maayos sa katawan. Ginamit na naman ng Panginoon. Kapag ganyan kasi ginamit ang Panginoon, okay na sana mga payo mo Alex kaya lang ginamit mo na naman ng Panginoon. Marami pala siyang mga video dito. Marami pa siyang mga video, siguro mga ano to. Okay. Talagang vlog na talaga si Tama naman, nagamit. Araw po muli sa inyong mga minamahal. Nagamit niya si Kulaong kasi nakilala na siya ngayon May mga followers, may mga ano na siya. Eto, ano ba to? Ayos, ito lang ang tanghali ayos na. Ano pang hahanapin sa buhay Bago. Mayroon isda, gulay. Konting kanin. Nako, hindi pwede kay Kulaong yan. Hindi pwede kay Kulaong yan. Biruin mo mag-uulam ka ng ganyan. Hindi pwede kay Kulaong yan. Dapat steak. Well done. Pasimpleng patama nga kay Kulaong to. Di ba, Jericho Jap? Nagising na si Alex, mabuti naman. Sana nga, Ate Jonah. Jericho Jap, kaya pala tumandang paurong to si Alex. Hindi naranasan ng kabataan niya yung mga walker. Baka mahirap pa siya, no? Wala pa siyang pam-walker noon. Yung tip naging patama kay Kulaong. Di ba, Ate Michelle? Halatang-halata naman So, maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.